Alrighty, tapos na kaming mag-submit ng requirement. Hello and welcome back to Magic Mature YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Enjoy watching! Good morning, Auntie Polo! Yan mga idol, sa wakas makakapagpasa na rin kami ng requirements. So for today's video, ay tingnan mo mga lang pangit ko. Kailan ka ba naging pangit? Hindi naman. One eternity later. So today, this morning, nagpapasa kami ng requirements today sa church for marriage. Okay, so medyo maingay and nandito kami ngayon sa admin office. Bawal kopyahan. Meron ko piyan yan. Tumuloy ka na? Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. So Sunday, nung nag-submit kami ng partial requirements sa church wedding. And binigyan kami ng form para fill upan ito. Every Tuesday to Sunday ang open ng office sa Parish of Immaculate Heart of Mary. Bukas ang office nila ng 9:30 a.m. to 5 p.m. Hello? Nakakagigil ka. So since meron na kami lahat ng mga partial requirements on hand, pinasa na namin to kahit na 5 months pa lang before our wedding para hindi na magkasabay-sabay yung mga bagay na dapat namin gawin and hindi kami ma-stress. Anyway, ang mga partial requirements na dapat na meron ka are number 1, baptismal. Pangalawa is yung confirmation certificate and birth certificate na PSA copy. Siyempre, hindi mawawala doon ng Senomar para malaman na hindi ka talaga kinasal sa ibang tao. Last, yung ID picture na 2x2. Actually, napakadaling kunin lahat ng requirements nito. Pero lang sa case ko na ang pangalan ko sa baptismal certificate ko before was Mary Ann. Instead na Marian, Mary Ann ang nakalagay sa certificate. Kaya medyo yun yung struggle sa part namin. Especially sa parents ko dahil sila yung kumuha nun. And for all the details about that, you can ask your registrar's office doon sa church na pinagpinyagan nyo. Ano ko yata eh? Ganito rin ba kayo magkulitan pag magkasama kayo?
In our case, kahit na sobrang busy sa kanya-kanyang buhay, hindi pa rin kami nahirapan kumuha sa lahat ng mga requirements na meron kami ngayon. One eternity later. Alrighty! Tapos na kami mag-submit ng requirements. Ito yung mga request na kailangan namin. So, ito, dadalhin ko dun sa St. John of the Cross. Tapos, ito naman yung sa kanya. Tapos, meron kami pupuntahan na yan. And after this, it's time for our lunch. Kaya, uuwi muna kami sa bahay kasi nagluto si Mami ng lunch for us. Hello guys! I'm heading to Cathedral para ibigay itong sulat from Immaculate Heart of Mary na kinuha namin nung Sunday. So today, bukas yung office nila kasi Monday kahapon. So it's closed. So ngayon ako pupunta. So samahan niyo ako. Tara! Since ako lang mag-isa, magko-commute tayo ngayon dahil nasa duty ang aking service. Okay, so we're here at Cathedral again. Tapos na ako magbayad at tapos na ako magpasa ng requirements namin sa church and may bayad siya. Ayan. Kung ako naman nasa Antipolo, si Mahal naman ay pumunta sa kanilang parish in Makati City. Yo, what's up mga idol? Nandito ako ngayon sa St. John of the Cross Parish sa Pembo kung saan ako magpapasa ng yung 3 request bonds yung dito sa parokya na nasasakupan ng lugar namin. So bali yan mga idol, naabutan ako ng ulan. Kagaya na lang sa ako. Uuwi na ako. By the way, ang purpose ng letter na ibinigay sa amin, an announcement na ikakasal kami sa ganitong church at sa kailan at anong oras. And doon nila sasabihin ang announcement na yun na ikakasal kami for 3 Sundays. And after nun, kukunin namin siya at ibabalik namin ulit sa church kung saan kami ikakasal. Diyan nga pala yung Holy Water Station kung interesado ka na magpa-bless ng inyong vehicles dito sa Antipolo Cathedral. And ipapakita ko naman kung paano kami kumuha ng PSA documents through online. There are 2 ways of searching the PSA website. And the first thing is go to Google and search for PSA appointment. And the second option naman is on your search bar, you just type psahelpline.ph. And when you get directed at their website, nakita mo yung order now and choose certificate type na gusto mong kunin. So, birth certificate or Senomar. For example, birth certificate ang kukunin mo, sundan mo lang yung ganitong, tas my own birth certificate.
kung ikaw yung kukuha ng sarili mong certificate. Then, press continue and fill in mo na lahat ng mga details na kailangan nila and make sure na ito ay correct spelling and correct ang mga details para hindi naman sayang yung binayad mo. Pag nakita nyo yung page 6, wag sana kayong ma-confuse kasi ang explanation dyan is ang birthday na sineselebrate mo is December 25. At the same time, ang nakalagay na birthday mo sa inyong birth certificate is December 25 as well. You will click no, it was been registered on time. And make sure na tama ang purpose na pipiliin mo. And for example, for marriage, isa-select mo lang ang marriage. Then press continue. Kung wala ka naman legal proceedings from the past, just click none. And click continue. And make sure na lahat ng nilagay mong details are correct. The spelling, the address, your name as well. And reminder na ikaw lang ang tanging pwedeng maka-claim ng iyong PSA, birth certificate, or Sanumar certificate, or any kind of certificate na galing sa PSA online. And you can pay this also through online banking, or GCash, or any kinds of online transaction na pwede dito. And it costs only 365 pesos. And just to make sure na maalala mo kung ano yung ID na nilagay mo dito because ayun ang ipapakita mo sa courier. So, hanggang dito na lang yung aming video. Sana natulungan ko kayo and mag-guide about Catholic Church wedding requirements. And see you on next video. Bye! Thank you for watching. God bless you.